sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, alas 4:12. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ang init. Narito mabigan ng headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 4 ng buwan ng Marso. Nako, ingat mga ating dalawang sunog. Sabay na sumiklab sa Maynila at Taguig City ngayong hapon. Pangasinan, posibleng tamaan ng 42 degrees heat index bukas. Publiko pinayuhan ng Department of Energy na magtipid daw sa kuryente ngayong tag-init. Ilang eskwelahan sa National Capital Region at Karatig Probinsya nagsuspinde ng klase. Maximum suggested retail price sa imported na bigas. Posible pang mahatak sa halagang 45 pesos per kilo ayon sa Department of Agriculture. Inside job sa pagpuslit ng 200 million pesos na imported mackerel mula China, iniimbestigahan ng customs. 4 kumpirmadong patay sa election-related violence ayon sa Philippine National Police. Isang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force biglang nawala sa papawirin ng Cebu. Hala? Hanggang ba missing pa? Ha? Samantala, US military aid sa Ukraine, abay ipinatigil ng US President Donald Trump. Mamaya, ganyan din ang gawin sa Pilipinas pagka... Opo, ilalaglag sa finish line. Pagka tinopak si Donald Trump. Pope Francis, inatake ng acute respiratory insufficiency, muling kinabitan ng mechanical ventilation. Get well soon, Pope Francis. At ngayon sa detalye natin mga balita, mga misis, mga ating, ingat po tayo, ha? Dahil uso po ang sunog ngayon kung kailan Fire Prevention Month. Magkasabay na sunog ang sumiklab sa lungsod ng Maynila at Taguig ngayong hapon. Ayon sa report, nagsimula ang sunog dako alas 2 kanina sa isang residential area sa likod ng Vista Mall sa may barangay Ususan na Taguig na umabot hanggang ika-4 na alarma. Dalawa naman ang naitalang nasaktan sa sunog. Habang inimbestigahan ng mga arson investigators ang sanhi ng sunog. Samantala, isa pang malaking sunog din ang sumiklab sa isang gusali sa Tondo, Manila ngayong alas 2 din ng hapon. Itinas na ang sunog sa ikatlong alarma at patuloy na inaapula. At wala namang iniulat pang nasaktan o namatay na dalawang sunog sa Maynila at Taguig ngayong hapon. At sa karagdagang detalye, meron tayong update sa sunog sa Tondo, Manila. Narito ang report ni Aris number 29, Boy Gonzales. Boy G, kumusta ang sunog dyan sa Tondo? Nakaya alas 4:01, dineklarang kontrolado na under control ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ang sunog dito sa Aguirre Street sa pagitan tulakay ng Ilaya at ng Carmen Planas
sa Divisoria Lakay Tondo site. Ang nagsimula ang sunog sa gawa sa light materials, pero Lakay, ayon sa mga residente na kapitbahay nito, walang nakatira dito Lakay. Nagtataka sila kung bakit biglang nagliyab ang itong bahay na 2-story to Lakay na limang bahay na gawa sa light materials. At ang posible Lakay, may mga kapitbahay nila sabi, sobrang init, siyempre Lakay, may mga sabubungan nito, may mga basura maliliit, at dito nga nagsimula at nadamay na yung ikatabing 5 palapag na gusali, at may mga nakatira, mga karaniwan Lakay, mga magagawa. Ang nakita ko kanina, yung lakas ng apoy na nanggagaling sa 3 at 4 na palabag ng gusali itong katabi ng unang subit na masunog. Pati yung katapat na gusali Lakay ay nagkabasag-basag yung mga salamin dahil sa sobrang init. Pero hindi na, dahil ito ay gawa sa konkreto, ang nagdambis lang dito Lakay yung mga salamin. At nagsimula ang sunog alas 2:20 ng hapon kanina at kontrolado alas 4:01. May mga nasunog Lakay, mga pansit, mga paninda kasi Lakay dito, pansit na nasunog na paninda ng mga negosyante dito sa natural na lugar. Napuno ng mga truck ng bumbero ito kahaba ng Ilaya Street. At meron 2 bumbero ang nasaktan, may lang, nasaktan lang sa may daliri. At nasugatan, nahiwa ng matalim na bagay. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ng mga tauhan ng aso, investigator ng BFP kung anong dahilan bakit nagliyap yung itong bahay na walang nakatira sa Aguirre Street. Boy, yes, Lakay. buti hindi nadama yung katabing bahay, magkabilaan. Yung magkabila, ang nadamay Lakay, yung isang kabila. Kasi itong, kung nasa harapan ka na nasusunog na bahay Lakay, yung light materials, yung kanang bahagi, yun na nadamay. Yun na malakas ang apoy kanina, 3. At 2 palapag, pero marami nakatira doon. At yung kabilang, yung kaliwang side naman, may firewall Lakay at saka may pagitan ng bahay. Kaya hindi nadamay. Hindi nadamay. Aba, okay, good. At inaalam ngayon Lakay, dahil sa wala nakatira dito, bakit nagkaroon ng bigla-bigla ng sunog dito sa lugar. Pero ang nadamay lang, yung isang 5 palapag na gusali. Hindi pa natin malaman kung ilang gusali ang nadamay dito sa sunog sa Aguirre Street. Aguirre Street, dito sa Divisoria, sa Tondo site. Okay, maraming salamat, Boy. Para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales mula sa Tondo, Manila. Sa iba pang balita, posible namang maramdaman bukas sa Dagupan, Pangasinan ang mapanganib na heat index. Ayon sa pagtaya ng Pag-asa, ang temperatura sa syudad ay maaaring pumalo ng hanggang sa 42 centigrades. Ayan, ang kaparehong antas ng init factor ay maaaring naitala din ngayong araw sa Dagupan City. Samantala, maraming lugar sa bansa kabilang ang Pasay at Quezon City ay maaaring makaranas bukas ng mula 33 hanggang 41 degrees Celsius na temperatura. Ang nasabing antas ay nasa ilalim ng tinatawag na extreme caution category. Samantala, hinimok naman ng Department of Energy ang publiko na magtipid daw po tayo mahabigan ng kuryente upang mapanatili ang katatagan ng supply ngayong nagsimula na ang tag-init. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lutilla, ba? Andiyan ba pala Secretary Lutilla sa Department of Energy? After 3 years, ngayon ko lang yata narinig. Kadalasang mataas ang energy demand ngayong panahon ng tag-init dahil sa pagtaas sa paggamit ng cooling appliances. Katulad na lamang ng mga electric fan, air condition units at refrigerator. Sinabi ni Lutilla na kung hindi magiging responsable sa pagkonsumo
Maaari daw mapersa ng surge ang power grid at maaring magdulot ito sa kakulangan ng supply ng kuryente at pagtaas pa ng presyo nito. Kaya tinikayat ng Department of Energy ang bawat pamilya, negosyo at ahensya ng pamahalaan na ipatupad ang demand-side management strategies o mas epektibong paraan ng paggamit ng kuryente nang hindi naapektuhan ang kanilang pang-araw-araw na operasyon. Gumawa ka ng programa, Secretary Lutilia, ha? Ayan. Gumawa ka ng may tinatawag silang DST, Miss Thea, ha? Daylight saving time. Yes, daylight saving time. Mag-isip ka bilang Energy Secretary, mag-isip ka kung paano, Correct. Maiibsan. Oo, para gawin ng gobyerno yan. Ginagawa ng mga dati administrasyon yan. Secretary Lutilia. Chupaeng. Yan. Gawa ka naman ng magandang programa para makatipid tayo ng kuryente. Correct. Samantala, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pampribadong paaralan sa lungsod ng Maynila, ngunit patuloy ang online o alternative modes of learning. Gayon din sa mga munisipalidad ng Abukay, Orani, Samal at Hermosa, Bataan. Suspendido rin ang face-to-face classes ng kindergarten hanggang senior high school sa mga pampublikong paaralan sa Quezon City at preschool hanggang grade 12 naman sa pampubliko at pampribadong paaralan sa Bacoor, Cavite. Work suspension naman ang ipinatupad sa De La Salle University Manila Campus at pansamantalang magiging online ang kanilang operasyon ngayong araw. Samantala, suspendido bukas March 5 hanggang Huwebes March 6 ang face-to-face classes sa Pasay City dahil maaaring umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index. 3 araw na bukas, suspended ang classes. Samantala, epektibo simula ngayong araw ay ipinatupad naman ng lokal na pamahalaan ng San Juan na bagong class schedules sa mga public schools dahil sa mataas na heat index. Sa ilalim ng executive order ni Mayor Francis Zamora, abay ang magiging klase ngayon ng mga pang-umaga ay alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Habang ang pasok naman sa mga panghapong estudyante ay alas 3 hanggang alas 7 ng gabi. Upang maiwasan daw ang pinakamainit na oras na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sakop din ang ng Executive Order 193 ang mga Child Development Centers o Daycare Centers sa San Juan. Pinayon din ni Mayor Zamora ang mga pribadong paaralan na iwasan ang face-to-face classes, lalo't inaasahan na mapapadalas ang danger level heat index sa panahong ito. Ayan. At para sa mga adik sa golf, ingat-ingat. Uy. Ha? Mga umbrella girls, ha? Ayan. Kailangan 5 din sunblock. Saka uminom na maraming buko juice. Ayan. Ayan. Inatasan naman ni Bureau of Corrections Director General Gregorio P.O.P. Katapang ang mga opisyal ng ahensya na siguruhin ang consistent na supply ng tubig sa lahat ng pasilidad ng Bucor. Ito'y kasunod ng tumataas na heat index at maaaring maging epekto nito sa mga persons deprived of liberty. Ipinag-utos rin ni General Katapang ang emergency procurement ng sando para sa PDLs upang maiwasan ang heat-related illnesses. Kasabay nito, inatasan din ni General Katapang si Bucor Health and Welfare Services Acting Director Maria Cecilia Villanueva na maging maagap sa kalusugan ng PDLs upang maiwasan ang sakit na dulot ng mataas na heat index. Bilang tugon dito, inutusan ni Villanueva ang lahat ng health services ng mga kulungan na panatilihin ang pagmomonitor sa PDLs at mag-report kaagad sa Director for Health and Welfare Services sa loob ng 24 na oras upang matiyak ang agarang pagtugon. Maraming tatamaan naman ng pig sa mga preso nito. Tigdas din balakay, tas sore eyes. Babalikan natin na lang pang detalye ng ating mga balita, mga misis. Abay, ang presyo ng imported na bigas baka daw bumaba pa sa 45 pesos ayon sa Department of Agriculture.
Isang fighter jet ng Philippine Air Force, biglang nawala sa papawirin ng Cebu. Abay, saan napunta? Ha? Baka napunta na ng China yan. Naku po! Samantala, 4 na ang kumpirmadong napatay sa mga election-related violence ayon sa PNP. Ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Don Simeon Champion Chu. Alas 4:28. Oras, Miss Thea. Ganap na ang alas 4:36. Balikan natin ang detalye ng ating mga balita. Pero bati mo natin ng happy birthday si very worshipful JM Puno ng Assembly of Customs Travelers. Mukhang matindi ang celebration sa Bureau of Customs ngayon, ha? Kuyang JM Puno. Happy birthday din kay Kuyang Rayleigh Salvador, Kuyang Romel Luzada at very worshipful Dante Balbas. Binabati ng mga brethren sa TM Calao Masonic Lodge number 136. Happy birthday din very worshipful Wharton Chan. At ganoon din happy birthday kay Ateng Hasmin Tamano Makabato. Binabati ng kanyang dating boyfriend na magbe-birthday din bukas, si Kuyang Abul Makabato. At congratulations kay Lieutenant General Raul Del Rosario, ang bago appointed bilang acting Director General ng Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP. Binabati ni pareng Dan Tardesilla, papainom ba ng emperador? At mga brethren sa Kabanatuan, ayan, ipinapalam po sa inyo mga brethren na si Kuyang Ed Del Rosario ng Kapitan Pepe Masonic Lodge drop his working tools at mamaya po ang Masonic Funeral Rites alas 6 ng gabi sa Serenity Funeral Homes sa may Cabanatuan City mula kay Kuyang Oli de la Cruz. At sa detalye na ating mga balita, good news sa mga Tulfo Brothers. Ibinasura ng COMELEC ang petisyon na humihiling na i-disqualify ang 5 miyembro ng pamilya Tulfo dahil sa issue ng political dynasty. Ang edisyon ay ginawa ng First Division ng COMELEC sa kabiguan daw ng petitioner na si Attorney Virgilio Garcia na isumite ang lahat ng kinakailangang mga dokumento kabilang ang certificates of candidacy ng mga respondents. Ayon sa desisyon, mahalaga ang COC upang ma-verify ang mga reklamo na tinutukoy na petisyon. Nitong nakalipas na Pebrero, iniharap ni Attorney General Garcia ang hindi kamag-anak ni COMELEC Chairman Erwin Garcia ang petisyon na disqualify ang mga Tulfo Brothers. Sons, ayan. Sina ACT-CIS Congressman Erwin Tulfo, kapatid na si Ben Tulfo, pamangkin na si Quezon City Congressman Ralph Tulfo, gayon din ang mga nominees ng ACT-CIS party list na si dating Tourism Secretary Wanda Tulfo at Congresswoman Jocelyn Tulfo. Binanggit sa petisyon na ang kandidato ng mga Tulfo sa senatorial at congressional race ay malinaw na halimbawa ng political dynasty na ipinagbabawal ng ating saligang batas. Samantala, kailangang palakasin ng gobyerno ang monitoring para mapigilan na ang pananamantala ng ilang traders sa pamamagitan ng pagpapataw ng mababang farm gate prices ng bigas. Ito ang apela ni Quezon Representative Mark Enverga dahil ngayong Marso hanggang Mayo ang harvest season. Ayon kay Enverga, chairman ng House Committee on Agriculture and Food at co-chair ng Murang Pagkain Super Committee, dapat
Tiyakin ng Department of Agriculture ang patas na kita ng mga magsasaka habang abot kaya ang presyo para sa mga consumer. Inirekomenda ni Enverga sa National Food Authority na bilhin ang 20% ng bigas na ani ng mga magsasaka ngayong harvest season dahil masisiguro ang pataas na presyuhan. Samantala, dahil sa mainit na panahon, may iminumungkay ang grupo ng Trade Union Congress of the Philippines na kapag mainit ang panahon ay bigyan ng break ang ating mga manggagawa. Paano kayo mga construction workers? Paano sila break niyan? Paano ang Water break break. niyan? At yung mga MMDA traffic enforcers. Correct. Nasa ating linya si ang spokesperson ng TUCP, si Ginoong Carlos Miguel Oñate. Mr. Carlos Oñate, sir, magandang hapon po. Magandang hapon din po, Lakay Deo at Ma'am Thea at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Congressman po ba kayo? Congressman na? Hindi po, spokesperson pa lang po. Pang ilang nominee po kayo ng TUCP party list? Wala po tayo, wala po. Ganun ba? Anyway, Mr. Kaloy, ayan. So ano po ang mungkay ng TUCP para mapangalagaan naman ang kalusugan ng ating mga manggagawa pagka ganitong mainit ang panahon? Opo, mula pa nung nakaraang taon, no, kauna-unahang beses last year na nagkaroon ng mga suspension ng classes para sa mga estudyante dahil sa matinding init. Ngayong taon, no, nakita natin 46 degrees Celsius na heat index ang estimated ng PAGASA. Ang TUCP muli naming binubuhay at binibigyan din yung tatlo lang namin, no, major recommendations. Una, yung heat break, yung ating mga manggagawa, lalo yung nabanggit niyo po, construction worker at traffic enforcer, na sana pahabain yung kanilang lunch break na para yung 11 o'clock hanggang 2 p.m. na yan ang tirik na tirik yung araw. Wag muna po sana silang pagtrabahuin. Yung pangalawa, sa ating mga pabrika, no? Kasi problema dyan ang ventilation. Kahit sila'y nasa loob, ay napakainit, lalo yung may makina, na mag-institute tayo ng body-body system para sila, pares sa pares, malalaman nila na ihilo na ba yung aking kasama sa paggawa o kinakailangan na ng first aid. At yung pangatlo, na tingin namin, obligasyon ng lahat ng workplaces mag-conduct na ng heat stress na orientations. Ano yung kailangang malaman, gaano kadalas kailangang uminom ng tubig, ano yung mga simptomas ng heat stress, at ano yung first aid response na nararapat. Sapagkat lahat ito ay para naman din sa ikabubuti rin ng ating mga kumpanya at yung productivity ng ating mga workers at bottom line yung kaligtasan ng ating mga manggagawang Pilipino. Kaloy, paano yung sabi mo ang pasok ng mga halimbawa construction workers 11 hanggang 2 o'clock ba ang kanilang break kamo? Ayan, yung aming extended. Paano yung 2 oras na mawala sa kanilang oras na ng trabaho? I-extend ba hanggang gabi? Kaya yan yung aming binapanukalan na flexi work time. Either mas maaga mag-umpisa or maaaring magkaroon ng temporary extension dun sa kanilang work time dahil lamang kung ganito kataas yung heat index. Ang iba rin pwedeng gawing pamamaraan kung sa construction kasi pwede ring i-schedule kasi minsan kailangan mo munang i-assemble bago mo muna i-field work at ilagay talaga yung struktura. Pwede ring i-redesign yung work plan nila para hindi tumapat yung kanilang field work o dun sa bilad ng araw, dun sa oras na yon, yung 11 to 2 p.m. Kasi medyo maikli na nga yan kasi sabi ng Department of Health na hanggat maaari, huwag kayong magpabilad sa araw ng 10 o'clock hanggang 4 p.m. Kung hindi maiiwasan, again, ini-emphasize namin yung protective equipment ng ating mga manggagawa. Yan ay nakalagay hindi lang sa mga labor advisory ng Labor Department but as well as dun sa ating occupational safety and health law. Pero kailangan kumpletuhin yung 8 oras na trabaho sa isang araw. Tama po kayo, yan ay subject nung social dialogue between workers and employers dun sa flexi work time na dapat maano rin yung productivity ng ating mga manggagawa sa loob ng oras nila sa trabaho. Optional po ba ito o magiging mandato? Kasi kapag optional, baka ayaw kasi nung ibang construction workers na nababalam yung kanilang kilos. Ayaw umuwi ng gabi na. Ayaw kong gagabihin ako. Hindi, okay na ako. Pwede po ba yun?
Ito po lahat ng mga aming mga rekomendasyon ay something that has to be settled by both the workers and the employers kasi naunawaan namin na hindi to one size fits all. So pwede case by case kung ano yung kinakailangan. Kung may mga ganong instances, kailangan lang siguruduhin ng ating mga employers na sila ay may karampatang PPE, no, yung protective equipment laban sa init at yung madalian na first aid response. Gayon din, no, although sinasabi natin medyo obvious na ay yung ating paalala na dapat naman yung tubig sa ating mga opisina, yan man ay outdoor o indoor, ay required na nandyan. Dapat baka pwede silang bigyan ng free bottled water, Bastante. Cokes. Ayan, Cokes, colored buko water, juice, Lakay. ayan, may Emperador. Ay! Ayan. After work yan, Lakay. Ayan, so dapat ay may tubig. Opo, kasi yung libreng tubig naman, tubig lang po pag-uusapan natin, yan naman po ay hindi naman dagdag gastusin lang sa employer. Yan din ay pagsiguro, yan ay investment sa workers na sila ay ligtas, sila ay productive. Ayan, kung gusto nang bigyan ng ice cream, di mas maganda. Häagen-Dazs pa. Ay, wow, taray! Bongga. Okay, Kalay, maraming Kung may naman, kung may extra. naman yung ibang ice cream, kung may extra, budgetan. para kung gusto nilang mas productive ang mga manggagawa. Para gawin nila ganado yan, sa diba? pagmamasilya, Lakay. Ayan. Maraming salamat. Happy and healthy worker is a productive worker. Yun po. Maraming salamat, Kaloy. Ayan, Congressman. Maraming salamat din po. Ay, di pa po. Di pa. Maraming salamat po. Ang spokesperson ng TUZP, Carlos Miguel Uñate. Maraming salamat, Kaloy. Samantala, mahusay na performance na economic team kinilala ng Malacanang. Ba, galing-galing talaga ni Manong NEDA Secretary General Arsenio Balisacan, ha? Ayan. Iba talaga pagka-in love, ano? Ayan. Wak in love ba, Lakay? Alamin natin report mula kay Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Iba ng Malacanang. Ako ba't ganyan ang signal? Parang pinapatayan ka na na microphone, ha? Parang si Ambassador Babes Romualdez nung humarap sa mga taga-FOCAP, ah. Okay, proceed, Miss Let. Ang pagbaba. Wala, ikot ka. Ayan, pumunta ka dun sa tulay ng nagtahan. Ayan. Akit ka sa bubong. Ayan. Okay. Okay na. Go, Ayun, proceed. perfect. Ibinida ng Malacanang ang pagbaba ng budget deficit o kakulangan sa pondo noong nakaraang taon. Batay sa ulat ng Department of Budget and Management, bumaba sa 5.7% o 1.5 trillion pesos ang budget deficit noong 2024. Pinakamababa ito mula taong 2020. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, nagpapakita ito ng epektibong pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mahusay na pagtatrabaho ng economic team ng administrasyon. Bunsod-an niya ng pagbaba ng budget deficit ay hindi nakakailangan pang umutang ang gobyerno. Samantala, tinalakay sa sectoral meeting na pinangunahan ni Pangulong Marcos ang tungkol sa improvement ng skill of local governance at ang report ng Second Congressional Commission on Education. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Left. Samantala, Bureau of Immigration sinita ni Senator Risa Ontiveros sa kawalan ng travel records ni dating presidential spokesman Harry Roque. Idetalye mo ang balita, RH28 Raymond Adpaas. Raymond. Mr. Mayor, kinastigo ni Senador Risa Ontiveros ang pamunuan ng Bureau of Immigration dahil sa hindi na nila alam kung nasaan ngayon si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Sa hearing ng Senate Subcommittee on Justice, inilahad ni Ontiveros ang impormasyon mula sa kanyang mga sources na mula sa Dubai ay umiya ito sa Shanghai, China noong December 8 at nanatili siya doon ng isang araw. Pagkatapos ay nagtungo siya sa Macau. Nagtataka si Ontiveros kung sino-sino ang tumutulong kay Roque at malayang nakapagbibilang sa ilang bansa. Attorney Harry Roque sa hearing ng Senate sa Committee on Justice at Raymond, sandali ba? Wait lang. Pakiputol nga, ba't nag-e-echo? At nanatili siya doon ng isang araw. Ayan. Pagkatapos ay nagtungo siya sa Macau. Nagtataka si Ontiveros. Nahuhuli. Oo nga.
Ba't nag-e-echo ka? Nasa ilalim ka ba ng tunnel? Nasa ilalim ka ba ng drum? Nandito Imburnal? sa Kalawakan, harap ng World Trade Center. Okay, proceed, Raymond. Itong ayong ngayong hinahanap ni Senador Risa Ontiveros dahil dun sa kanyang mga sources ay lumalabas na nagpunta sa Dubai o mula sa Dubai nagpunta ng Shanghai at nagpunta din o tumuloy sa Macau itong si Secretary Roque. Pero sabi ng Bureau of Immigration ay may impormasyon din naman silang tinanggap na itong si Secretary Roque ay nagpunta ng Japan, sinubukan niyang sumakay ng eroplano papunta ng Amerika pero denied ang kanyang biyahe. Pero pagkatapos noon, kay hindi na nila alam kung nasaan ito ngayon. Narito yung bahagi ng hearing kanina sa Senate Subcommittee on Justice ni Senador Risa Ontiveros. At meron ba kayong information or validated proof na mula sa Shanghai, na isang araw lang ang tinagal niya doon, tumuloy siya sa Macau? Madam Chair, sorry, wala po kaming pero meron po kaming alam na pumunta rin po siya ng Japan. And hindi po siya nakaalis. Supposed to be bound for US, pero denied flight, denied check-in. So, wala rin naman holdings ang Japan Police or Japan Immigration. Then after that, wala na po kami information. Saan po? Ang bahagi ng hearing kanina, pagtatanong ni Senador Risa Ontiveros kay Ginoong Fortunato Manahan, ang Chief ng Intelligence ng Bureau of Immigration. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Raymond Dadpaas. Kahit ang mga di mahuli-huli si Secretary Harry Roque, ha? Kasi? Nag-ala Leonardo DiCaprio daw siya. Wow! Ayan, catch me if you can. Babalikan natin lang pang mga reports. Standby man ang Milky Rigunan. Aba, yung dating spokesperson ng DepEd, isa sa mga abogado ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio sa impeachment trial. At yung fighter jet ng Philippine Air Force, ha? Hanggang sa ngayon ay nawawala. Abay, saan napunta, Ednyal? Nag-crash ba yan o nag-defect ba sa ibang bansa o anong nangyari? Ang detalye po na mabalitan yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras ganap ng alas 4:50. Ating mga balita. Oy, batiin ko muna yung ating meron akong buzzer dito, ha? Ang sabi lakay? Si Michael Samus. Ayan. Ang sabi? Wag na nang basahin. Ayan, Michael Samus. Love you, pare koy. At binabati din si Melvin Cabato. Ayan, nanonood sila sa atin. Sa ating mga reports, pagkakasama ni dating DepEd spokesperson Michael Poa sa defense team ni Vice President Sara, bakanado ito para hindi makaharap sa impeachment trial laban sa Vice Presidente. Alamin natin ang report mula kay Aris number 12. Milky Rigunan, please come in. Milky. Lakayatea, isang taktika ang pagkuha kay dating DepEd spokesperson Michael Poa sa legal team ni Vice President Sara Duterte Carpio sa sandaling magsimula na ang impeachment trial. Ang kay House Assistant Majority Leader Jude Asidre ng Tingog Party List, baka na ito para mapigilan si Powang tumestigo laban sa Vice Presidente dahil invoke ang lawyer-client confidentiality. Sabi niya Asidre, ilang beses na pinatawag at humarap noon sa hearings ng House Quad Committee at House Good Government Committee si Poa tungkol sa mga questionableng paggastos ng confidential funds ni VP Sara. Dagdag ni Asidre, marami itong nalalaman sa makinagwestong pondo ng DepEd, pero dahil magiging bahagi ng defense team si Poa, hindi papayagan ng Senate Impeachment Court na ito ay tumistigo. Sabat naman ni House Assistant Majority Leader Pami Zamora ng Taguig City, lalo lamang dumami ang mga tanong sa pagkuha kay Poa sa legal team ni VP Sara. Pero sabi ni Zamora, kung noon sinasabi ni Poa na wala siyang alam, ngayon na magiging bahagi ito ng legal team ni VP Sara, inaasahan niyang magbibigay ito ng mga paliwanag. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Samantala nawawalang FA-50 fighter jet patuloy na hinahanap ng Philippine Air Force matapos biglang mawala sa Papawirin. Idetalye mo ang balita RH52 Edniel Parrosa. Edniel. Patuloy niyang hinahanap, Lakay at Kamistea, itong FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force matapos itong mawala sa kasagsagan ng tactical night operation. Kanina lamang itong hating gabi. Kinumpirma naman ng Philippine Army na nagpasaklolo ito sa Philippine Air Force para sa isang focused military operation kontra New People's Army sa Bukidnon bago nangyari itong missing aircraft. Sa isang panayam, sinabi ni 4th Infantry Division spokesman Major Francisco Gallardo Jr. na humingi sila ng air support habang hinahabol itong 30 hanggang sa 40 kataong miyembro umano ng NPA sa Bukidnon. Pero hindi nila batid kung anong asset ang ipinadala ng hukbong panghimpapawid. Una nang ibinalita kanina sa Camp Aguinaldo ni PAF spokesman Colonel Bon Castillo na nagsasagawa ng tactical operation ng kanilang unit nang mawala ng komunikasyon sa isang fighter aircraft. Yung mga titirang PAF aircraft, particular FA-50s, ay agad nakabalik sa Mactan, Cebu Airport. Pero hindi na tinukoy ng Philippine Air Force kung saan direksyon patungo at kung saan nawala ng signal itong isa sa kanilang fighter jet. Bahagi umano ang kanilang operasyon ng Support of Unified Command, bagay na hindi na idinetalye kaninang umaga. Pakinggan natin si Colonel Bon Castillo. The Philippine Air Force is conducting extensive and thorough search operations utilizing all available resources to locate the missing jet fighter aircraft. Our primary concern right now is the safe return of our aircrew. We are hopeful of locating them and the aircraft soon and ask you to join us in prayer during this critical time. Samantala, update naman sa Campo Crame, nilinaw ng pambansang pulisya na wala silang direktang tinanggap mula sa grupong sinasabing espiya galing China. Sa pulong balitaan sa PNP headquarters, sinabi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, tuloy ang pagpapaimbestiga ni PNP Chief Police General Robel Francisco Marbil sa ulat na lumabas sa Reuters. Una nang kinumpirma ng Manila City Government na galing sa grupo ng mga akusadong espiya ang 10 unit ng motorsiklong tinanggap na administrasyon ni Mayor Hani Lacuna. Gayunman, dumistansya rito ang PNP at sinabing tali ang kanilang kamay sa mga ibibigay sa kanila ng lokal na pamahalaan. Pakinggan natin sa General Pardo. Kanina rin po ay nagtanong din po ako sa Directorate for Logistics at sinasabi po nila there is no record that would indicate na may nireceive po ang PNP any of its unit directly doon po sa sinasabing grupo na kinaaniban di umano nitong mga alleged Chinese spies po. Update mula sa Camp Aguinaldo at Campo Crame. Edniel. Yes, Alakay. Bakit ibinalik yung sinibak na hepe ng anti-kidnapping group? Si General Colonel Ragay. Gaya nga kanina nung ulat natin at yung follow-up report din nung hapon, ang binamagit na dahilan ng PNP, kapag panahon kasi lakay ng halalan, lalo na kapag nagsimula ang election period, bawal yung transfer ng mga government official kahit sa hanay ng PNP nang hindi inaaprubahan ng Commission on Elections. Dahil COMELEC ang may say doon sa mga, lalo na yung mga malalaking transfer o paglipat sa mga tauhan ng pamahalaan. Pero nung tinanong namin kanina lakay si General Fajardo kung ipopurso ba ng PNP yung paghingi ng go signal sa COMELEC para tuluyang marilib itong si Colonel Ragay, hindi niya ito diretsahang sinagot lakay. Ba't si General Sidney Hernia at Jal Carriaga tinanggal? Kung matatandaan mo lakay, nagkaroon ng investigasyon right after that, yung nung na-raid yung isang pogo dyan sa Maynila. At ang sinasabi ay nagkaroon ng lapses doon sa jurisdiction nung dalawa by the time na sila yung NCRPO at ACG chief at yun na, tinuluyan. Ang nangyari pa noon, siyempre, labas pa yun noong election period kaya hindi sila kasama doon sa nagligtas din dito kay Colonel Ragay. Yung ba talaga ang dahilan o nakasagasa sila ng malaking isda na malakas sa impluensya sa PNP at powerful lakay? Sa Pasig River? Ang alam lang natin lakay, wala nang update. Wala na. Yung may-ari ng mga illegal na operasyon dyan hindi kinasuhan. Pero tapos yung mga raiding team na nagtrabaho, tinanggal. Ligwak.
Hindi lang yun lang kayo, nag-away-away ang mga authorities. Tatandaan mo, may palitan pa nga ng statement no ng PAOK sa PNP. Nung oras na nangyari yun. At tama ka, wala nang balita doon sa kawawa naman si General Hernia at saka si General Cariaga. Ayan, gumagawa sila ng trabaho pero sila pa ang nasibak. Yun ang malungkot. What's happening to our country, Mr. General, sir? Okay, maraming salamat, Enyol. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Samantala, 4 na ang kumpirmadong patay na may kinalaman sa eleksyon 2025. Ito ay taliwas sa report ng COMELEC na 23 na insidente ng karahasan ang may kinalaman sa eleksyon at 4 na ang namatay at 4 ang nasaktan. Ayon kay Brigadier General Jean Fajardo, spokesperson ng PNP, ang nasabing bilang ay mula sa 23 suspected election-related incidents simula January 12, 2025. Ito nga isalungat naman sa pahayag ni COMELEC Chairman Boy George Erwin Garcia na umabot na sa 29 ang election-related incidents mula pa noong Oktubre ng nakalipas na taon. Samantala, muling nagkaroon ng komplikasyon sa kanyang kalusugan si Pope Francis kahapon. Ayon sa Vatican, nakaranas ng 2 acute respiratory insufficiency o ang pagkakaroon ng hindi sapat na oxygen sa kanyang lungs. Dahil sa insidente ay kinailangang muling ilagay sa mechanical ventilation ang Santo Papa para makatulong sa kanyang paghinga. Nagpapatuloy ang paggagamot ni Pope Francis sa ospital sa Roma para sa kanyang double pneumonia simula pa noong February 14. At bago ating balitang showbiz, sa lahat po ng mga may cellphone niya at mahilig sa photography, ang PAGCOR ay nag-aanyaya sa mga amateur at professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest sa 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Al Tenco, layon ng photo contest ngayon na ipakita ang mahalagang papel na mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, wag lang babagsak, seaports, airports at iba pang pag-unlad ng ating ekonomiya. 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR. Tatanggapin ang entries hanggang July 31. At para sa karagdagang detalye ay mag-log-on lamang sa kanilang website www.pagcor.phocon2025/index.php. At happy birthday din muna kay Luis, si Chito Barrios ng Easy Rock. Happy birthday, Chito. Binabati ka ng mga Eagles. Ayan. Eagles. Kay Ian Carlo Lapid ng RH TV. At kay Romulo Caralipio ng DZRH. Sino ito? Ayan. Si Morley. Si Morley ba yan? Romulo pala siya. Ayan. Si Kenneth De Los Santos at Jeffrey Gomez, Angelo Evangelista at Marlon Antonio. Happy birthday. Showbiz, Miss Thea. Neri Miranda inabsuelto ng korte sa kasong syndicated estafa. Idatay mo ang balita, Josa ng Showbiz, Josa Cruzat. Miss Thea at Lakay, ibinasura na ng Pasay City RTC ang reklamong syndicated estafa na isinampal laban sa misis ni parokya ni Edgar frontman Cito Miranda na si Neri Miranda. Sa isinapublikong press release ng abogado ni Neri, ni si Attorney Aurelius Insuat, sa IG ni Cito, sinabi nito na ibinasura ng korte ang lahat ng pending cases laban sa aktres, kabilang na ang syndicated estafa complaint. Pinasalamatan din ni Insuat ang korte sa paglilinis ng pangalan ng kanyang kliyente na maling isinangkot sa issue ng isang beauty company. Una na rin anyang ibinasura ang reklamong paglalabag sa Securities Regulation Code laban kay Neri noong pang Enero. Sa kanyang IV, nagpasalamat sa Panginoon si Cito matapos maabsuelto ang kanyang asawa sa lahat ng kinahaharap nitong kaso. Sa lahat ng mga pinaglaanan ng misis, proud na proud anya siya kay Neri dahil lagi nito ang pinipiling maging mabuti kahit ano pa mang problema ang ibato sa kanya.
Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzate nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Josa ng Showbiz, Miss Josa Cruzata. At happy birthday pa kay dating DOTR Undersecretary Mark Richmond De Leon na siyang chief ngayon ng corporate officer ng Metro Pacific Tollways. Mula kay Romel Cabanela na nag-iimbita sa lahat po ng mga nainitan. Ayan, pumunta daw po kayo sa kanilang resort. Ayan. Saan lakay? Sa Cabanelas Place sa may Tawi-Tawi. Ayan. Wow. Walking distance. Walking distance lang. Hindi, sa Cavite ito eh. Cavite, saan ito sa Cavite? Romel? Ayan. Sabihin nyo lang na pagka sinabi nyo kabigan nyo ako, bibigyan kayo ng 50% discount. Ayan. At yan, kay Mr. Michael is my guy. Ang palitan po ng dollar. Ayan, abay lumakas ba? Good afternoon. Kuyang Judge Boyet Mapili. Ayan, at si Bishop Buddy Ballesteros. Nanonood sila sa atin. Bishop Ephraim Fotagana at Father Saldi Fababaer. Tayong viewers na listeners na obispo at mga pari at judge. Good afternoon ko yung Judge Boyet Mapili. At sabi ni Mr. Michael is my guy, nagsara ang palitan ng dollar 57 pesos and 75 centavos. Aba, tumatatag tayo lakay. Kahapon nagsara sa 57.90. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Petro Corpus. Susunod na mabalansyadong balita at Chairman of the Board Henry Uri. At ang favorite ng Chinese Embassy, Miss K. Karen Oyong. Bye-bye. Ingat. Stay safe. This time